7 sa 8 patay dahil sa bagyong Pepito ay mula po sa isang pamilya sa Nueva Vizcaya na nasa loob ng kanilang bahay na natabunan ng lupa. Ang isa naman, taga Camarines Norte na sumabit sa lumaylay na kable. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi nakaligtas sa hampas ng mga alon ang resort na ito sa Dipakulaw, Aurora. Maraming mga gamit ang parang laruan lang na tinangay ng tubig. Habang sa bayan ng Baler, mistulang papel naman ang yerong ito. Walang kahirap-hirap na pinalipad sa kalsada. Dito, ang mga puno ng saging halos payukuin sa kasagsagan ng bagyo. Pero sa katabing Nueva Vizcaya, tuluyan ng pinadapa ng hangin ang ilang puno. Nabulabog hindi lang mga residente, kundi maging ang ilang alagang hayop. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan nagresulta ng landslide sa bayan ng Ambagyo, kung saan 7 ang naiulat na nasawi matapos matabunan ang kanilang bahay. Bigla po kasing rumagasa yung malakas na buhos ng ulan. Nag-saturated na po kasi yung lupa man. Hindi sila nakalikas ng on time. Opo. Ayon sa PDRRMO, mula sa isang pamilya ang mga nasawi, kabilang ang isang 8 taong gulang at ilan pang menor de edad. Sa Isabela, pinagsamang buhos ng ulan at pagpapakawala naman ng tubig ng Magat Dam ang nagpabaha sa ilang lugar. Sa kuha ng drone video na ito, mistulang dagat na ang bahaging ito dahil sa taas ng tubig. Ang ilang mga bahay, halos bubong na lang ang natatanaw. Marahil, mas matindi pa ang pinsala kung hindi sinangga ng Sierra Madre ang bagyo. Sa pagtama sa bulubunduking yan, humina ang bagyo ayon sa DOST Pag-asa. Lalo kung ikukumpara sa ibinuhos nitong lakas sa Catanduanes at mga isla sa Quezon noong kagagaling lang nito sa dagat. Nakakatulong yan. And then, ang isa pang factor nun, sa paghina niya kasi nasa lupa na siya, so yung moisture na i-enhance ng bagyong si Pepito, unti-unti nababawasan kung ikukumpara natin habang nasa dagat siya. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpalipad na ng Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force para suriin ang pinsala ng bagyo na susundan ng relief operations. At bagamat nakumpirma ng ating team ang binanggit ng Pangulong casualty sa Camarines Norte, sa ngayon sabi ng OCD, wala pong na-receive ang Operation Center ng NDRIMC na casualty related sa typhoon. Only injured. But yung mga na-report na casualty ay hindi po typhoon related. Ang binanggit niyang pumanaw ay senior citizen na sumabit sa kable na lumaylay dahil sa bagyo. Subject to verification po, vine-verify po, para nga malaman kung ang casualty ay related dun sa tropical cyclone o hindi. Unusual o hindi pangkaraniwan ng tingin ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika sa 4 na sunod-sunod na bagyo na dumaan sa Western Pacific Ocean ngayong Nobyembre na nanalasa sa Pilipinas. Unusual, sabi rin ng Pag-asa, pero nangyari na ang sunod-sunod na bagyo noong 2020 kung kailan ang ngalan ng mga bagyo ay same set din ng pangalan ng bagyo ngayong 2024. The 4 tropical cyclone occurred in our Philippine area of responsibility is due to the La Nina-like condition. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.